Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, kung pag-uusapan natin ang kahinaan ng ex mo, malamang sa malamang meron siyang mga kahinaan na dapat mong malaman. Pero ano ba yun? Kasi kapag hindi mo alam tong bagay na to, kawawa ka. Talagang magte-take advantage ang ex mo sa'yo. Talagang ibubuli ka niyan mentally. That is why you need to change it psychologically. So how does it work? Ito ang kanyang mga kahinaan. 3 bagay na kahinaan ng ex mo at i-reveal ko ngayon. Dahil ang ex mo, pero hindi ibig sabihin na siya ang may control. Actually, may 3 bagay na alam kong kahinaan niya. At baka ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya makaka-move on kahit kunyari, strong siya. Makinig ka. Kasi kapag alam mo to, hindi mo siya hahabulin eh. Kusa siyang mapapaisip. Ex mo man siya, pero ikaw pa rin ang home na pamilyar sa emosyon niya. Alam mo kung paano siya kilitiin, paano siya patahanin, paano siya paikutin. Kahit may bago, ikaw pa rin ang benchmark. Ang pinakaunang nakakaalam ng kahinaan ng tao, yung dating minahal niya. Ang ibig ko lamang sabihin dito ay meron kang understanding kung sino nga ba talaga siya. You know her a lot or you know him a lot. And that is the advantage that you have. Lagi mong alalahanin or lagi mong i-throwback yung mga weaknesses niya. Lagi mong tandaan. Ang weaknesses ng tao ay ang kanyang insecurity, bitterness, lahat ng mga psychological shit niya sa mind. Narcissistic man yan or anumang klaseng yan. Kung feeling mo strength nila yan, kadalasan, yan yung weakness nila. And I will reveal it to you. Ang kahinaan number 1, emotional familiarity. Ex mo man siya, pero ikaw pa rin nga yung home niya. Na familiar yung emosyon niya. Tama. So, sa emotional familiarity, kahit ano man ang mangyari, kahit may makita man siyang bago, ang ending, parang ikaw yung nakasanayan. Kaya ikaw yung mas may advantage. Kahit meron siyang makilalang bago, or meron siyang makilala na may ka-flirt, hindi ba rin matatanggal sa isip niya at hindi na matatanggal kailanman sa isip niya na magre-retain ka talaga. Na nasanay siya sa style mo eh. Diba? Sanay siya sa style mo. Sadyang naghiwalay lang talaga kayo. Pero yung estilo ng pakikisama mo, iyon at iyon pa rin ang hahanap-hanapin niya. Eto, kahinaan number 2. Guilt and unresolved emotions. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, weakness ng ex mo, yung mga psychological shit niya, right? Like, insecure siya, bitter siya, ma-pride siya, lahat ng mga tungkol sa childish things ng parang yung mga kontrabida sa movie. Yung may mga unresolved emotional issue, di ba? Parang yung mga toxic sa sarili nilang mundo. Parang ganun. Hindi nila strength yan. Kahinaan nila yan. Ang problema lang sa'yo, pakain ka kasi ng pakain ng pagmamahal eh. Kaya tuloy, bandang huli, yung kahinaan nila, ginagamit nila sa'yo. Yung kahinaan nila, effective siya sa'yo. Eh, paano? Tanga ka. Di ba? Kaya minsan, deserve mo din yan eh. Pero kung di ka nagpakatanga at ginamit mo ang utak mo, hindi sila makakapag-take advantage sa mga unresolved emotions nila dahil napaka-mature mo. Hindi ka nila kayang kontrolin sa ganung bagay. Hindi ka nila kayang mamain sa ganung bagay. Hindi ka nila kayang gulangan sa ganung bagay. You should be a little bit more and more attractive to what you are doing. And, eto pa, marami siyang hindi nasabi. Marami siyang iniwasang ayusin. Kung mapapansin mo, minsan tahimik ang ex mo, hindi dahil okay siya, kundi dahil hindi niya kayang aminin na siya yung may mali. Guilt is a weakness, lalo na kung egoistic siya. Minsan, yung mga okay na ako, sila talaga yung hindi pa okay. Lagi mo yung tatandaan. Kaya narito ang kahinaan number 3. Fear of losing their control over you. Yan yung pinakakahinaan nila sa number 3. Kasi feeling nila controlled ka nila. Bidang-bida sila sa sarili nila. Yung mga exes na yan, parang sila yung mga di ba? Mga feeling main character. Pero alam mo ba, isang bagay na dapat mo malaman now,
natatakot din sila na mawala ka. Fear of losing their control over you. Yung mawala yung overall control nila sa'yo. They're really afraid na yung control nila over you ay hindi na gumana kasi nga magbago ka, kasi nga tumaas ang pride mo, kasi nga mag-improve ka. At thank God, nanonood ka ng Philippine Dating Coach. You are learning from Coach Base na kumawala at lumayas at umalis dyan sa pesting pagiging manipulado or pagiging manipulator ng ex mo or pagiging manipulasyon, yung pagpapabiktim niya, siya lahat yung ganito. Lahat ng yun, kailangan mo lumayas sa ganun. Sanay siyang ikaw ang nauuna. Sanay siyang ikaw ang nagpapaalala. Kaya pag tumigil ka, dito na siya mayayanig. Wala nang validation, wala nang emotional sponge, wala nang backup. Diba? Kapag nakita ng ex mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya, that's when fear kicks in. Kasi nawalan na siya ng power sa'yo. Kaya, eto magandang gawin mo. Ungusan mo ang ex mo. Ipakita mong kayang-kaya mo siya. Mas malakas ka sa kanya. Mas strong ka sa kanya. Mas powerful ka sa kanya. Kailangan mong baguhin yan. Dahil once itong bagay na to na-kicks in, kawawa ang ex mo. Kaya ang ex mo, tao rin yan eh. At ang tao nagmamahal may kahinaan. Nagmahal din naman yan sa'yo. Kahit sabihin mo sa akin na di ata ako minahal ng ex mo. Hindi, minahal ka ng ex mo. May kahinaan din yan. Lalo na kapag nawalan ng taong marunong magmahal ng totoo. Kasi ikaw yung marunong magmahal ng totoo at kapag nawala ka sa kanya, malaking bagay na trigger yon. And empower yourself. Alamin mo yung kahinaan niya, hindi para kontrolin lang siya, kundi para maalala mo na hindi ka kawalan. Isa kang matinding leksyon. So ang ending, hindi yung pinakamalambing ang panalo, kundi yung Pangit naman, no? Ito, ending line ko, isa pa. Sorry dun. Okay. So, ang ending, hindi yung pinakamalambing ang panalo, kundi yung taong kayang tumayo kahit iniwan pa siya. Kaya ikaw, kaya mo bang tumayo sa sarili mo? Ngayon, kung kaya mong tumayo sa sarili mo, congratulations. And for one-on-one coaching, you want to get healed, you want to get your ex back, peace of mind ang hanap mo, give me a message sa Philippine Dating Coach. Let's talk about your ex. And kung may chance na ibalik siya, ibabalik natin siya. Give me a message. I will help you with that one. Thanks for watching.